Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back sa aking YouTube channel na Mr. Manok TV at kung gusto ninyo ang mga content katulad nito ay mag-subscribe ka na man for more. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang bloodline na sikat dito ngayon sa Pilipinas. Ito ang sweater. Many years ago, mga panahong 90s, ay naglaban dito sila Mr. Carol Nesmith. Meron siyang dinala dito sa Pilipinas na manok na yellow-legged, pumkan na kulay, gwapo at nagpapanalo. Nanalo ng maraming beses ang mga manok na yon. Iyan ang pagsimula ng pagsikat sa sweater dito sa Pilipinas. Ang bloodline na sweater at ng yellow-legged hatch o McLean ng 2 bises na. Balik sa kanyang Kelso hen, so masasabing ang sinaunang sweater ay 334 Kelso, 1G4 yellow-legged hatch. Pag-usapan naman natin ang katangian at itsura ng sweater bloodline. Ang itsura ng sweater ay masasabing napaka-magnificent tignan. Napakagwapo at mahaba ang buntot para bang hari kung makikita natin maglakad sa gradas. Naging industry standard na sangayon ang sweater. Ang makikita natin sa sweater ay may mataas na lipad, matatangkad at maamo, madali lang ihanda sa laban at saktong-sakto sa long dive dito sa Pilipinas. Malakas bumangga, may mabilis na hamon. Pag magkadikita ng tindig nila, ay ready pumalo at ang height naman nila na medium high ay kayang-kaya matamaan ang kalaban. Ngayong panahon na ito ay makikita natin na talagang madaming sumikat na sweater bloodline tulad ng Raptor sweater, Golden Boy sweater, 5K sweater, Super sweater at iba pa. At andyan din ang sinaunang sweater na Pusong sweater. Maraming salamat sa panonood nyo mga Kamanok TV hanggang dito at sa mga magpapa-shoutout sa atin dyan ay mag-comment lang sa ibaba. Sa mga gusto magsimula sa pagmamanok o sa mga naghahanap kung ano ang maayos simulan na bloodline ng manok, halika at talakayin natin ang isa sa mga dahilan kung bakit white ka magsimula sa sweater. Ang sweater ay gwapo, tignan at mataas ang station nito. At yan ang madalas hinahanap ng mga tao na gusto bumili ng manok. Kaya kapag magbibinta ka ng manok mo, ay madali mo lang ito maibibinta. Kapag naman inispar mo sila, ay mas lalo maaakit ang buyer mo na bilhin ang manok mo. Kasi halos lahat ng linyada ng sweaters ay kapag pumalo sunod-sunod at madidinig mo talaga ang lakas ng palo nila. Likas sa sweater na umaangat madalas sa unang banggaan at alam naman natin na madalas kung sino ang unang makakatama ay siya ang malapit sa panalo. Good cutters din ang mga sweater talagang tatama. Ang paa nito sa kalaban kasi unat. Ang paa nila pag pumalo. At madami din itong paang ipapalo sa kalaban. Ang mga sweaters din ngayon ay may gameness na din maasahan mo. Ang mga sweater na hindi ka iiwan sa gitna ng labanan, lalo na kapag ito ay na-bred sa mga game na manok. Bago magtapos ang video natin para sa topic na to mga Kamanok TV, uulitin ko muna na ang mga sweaters ay matatangkad, gwapo, angat, cutter, maotak, malakas at mabilis. Pero take note, mga kamanok na hindi lahat ng linyada sa sweater ay pareho ng fighting style. Nakadepende na lang to sa breeder kung paano niya pinred ang kayang linyada na sweater. Yan lang muna at hanggang sa susunod ulit na talakayan natin. Dito lang yan sa Manok TV. Don't forget to subscribe kung gusto mo ng ganitong mga talakayan.